Napahiya na naman si Anthony Edwards pagkatapos na binansagan siya na tumatapos ng mga veteran star player career. Unang-una si Kevin Durant, pangalawa si LeBron at si Luka Doncic. Pangatlo, bigo siyang matapos o ma-eliminate ang isang Stephen Curry sapagkat ito'y hindi nakapaglaro. Sa ngayon mga idol, mabilis nga hong nag-iba ang ihip ng hangin at kinarma itong si Anthony Edwards. Kung yung dati pa sa pagsisimula ng NBA playoff ay marami ang pumupuri sa kanya at binabansagan siyang legend ender, sa ngayon ay tinatawag na siyang 23 years old pa lamang siya. Kaya siya'y natalo. Galing sa pagmamataas ngayon ay biglang bumagsak itong aura ni Anthony Edwards at marami naman talaga ang nayayabangan sa kanya. You see mga idol, wala talagang epekto ang pagmamayabang. Dapat talaga maging humble ka lang all the time. Sa katulad ni Anthony Edwards, ito lamang huy nangangahulugan na hindi pa talaga siya mature sa kanyang kalagayan sa ngayon. Sa ibang balita naman, inaasahan raw na magkakaroon ng malaking playing time itong si Bronny James para sa regular season para sa Lakers. Mas bibigyan pa raw ng focus ni Coach JJ Redick itong si Bronny James para isabak na pagkatapos ng kanyang unang season. Naipakita naman ni Bronny James ang kanyang kakayahan sa pagbantay sa perimeter at kanyang naipamalas naman na siya'y nakakatira sa 3-point line. Maganda ang kanyang inilalaro sa G-League sapagkat solido naman ang kanyang playing time. Sa mismong NBA para sa Lakers, maliit ang kanyang naibibigay sapagkat limitado ang kanyang minuto. Siyempre, hindi naman niya na pwede na siya'y bigyan ng mataas na playing minutes sapagkat marami masasagasaan. So ngayon, ang solusyon ni Coach JJ Redick ay bigyan siya ng 10 to 15 minutes na playing time kada laban. Pwede kang pumili especially ngayon, NBA Finals na. Indiana Pacers laban sa Oklahoma City Thunder, sino kaya ang mananalo? Ang link ay nasa comment section lang sa mga gustong tumalpak. Gamitin ang promo code na nasa comment section lang din. Sa mga first timer, malaking bonus ang naghihintay sa inyo. Naglabas ng kanyang hinaing itong si Naz Reid sa Minnesota na sa kanyang paniniwala ay deserving siya na magkaroon ng starting spot para sa kanilang lineup sa susunod na season. Bale sa ngayon ay mayroong player option itong si Naz Reid at palaisipan kung kanyang gagamitin niyon para bumalik sa Minnesota o kanyang gagamitin, kanyang tatanggihan para makapasok sa free agency. Sa ngayon pa lang ay marami na ang nagpapakita ng interest sa kanya at isa na nga mga idol sa makapagbibigay ng opportunity para sa kanya para maging starting center ay itong Golden State Warriors at heto ang dalawang package na pwedeng subukan ng Warriors para sa kanya. Sa unang package, mayroon tayong Jonathan Kuminga, 2026 first round pick, top 10 protected at 2028 second round pick. Sa pangalawang offer, dalawa na ang matatanggap ng Warriors, si Naz Reid at si Nickeil Alexander-Walker. At ang kapalit naman si Kuminga, Moses Moody at yung 2026 first round pick, top 10 protected. Heto naman ang mga rason kung bakit nababagay si Naz Reid sa Golden State. Itong si Naz Reid sa kanyang mga laban versus Warriors, napakaganda ng kanyang ipinapakita. 19 points, 8 rebounds and 1 steals per game. May 0-1 blocks pa. Eksperto na si Naz Reid sa pag-stretch para sa court para sa kanyang team sa Minnesota. At siya rin flexible na defender kahit na anong posisyon ay kaya niyang bantayan. Nasiguradong para sa Warriors ay mapapakinabangan siya. Sa pangkabuuan, pwede siyang gamiting advantage ng Warriors para sa floor spacing. Mayroon siyang 39% na shooting sa 3-point line na pwedeng mag-take advantage sa mga open spot na maibibigay ni Stephen Curry and Jimmy Butler. Sa taas na 6'9" ay pwede nga siyang maglaro sa posisyong center at power forward. Kung pag-uusapan naman ang opensa, si Naz Reid ay pwede ring makagawa ng kanyang sariling offense at tira. Sumatotal, magandang package itong si Naz Reid para sa Warriors at para sa akin naman,
hindi na masama kung ibibigay nila si Kuminga para sa kanya.